Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay magdidilig nga pala ako ngayon ng aking mga succulents dito sa loob ng mini greenhouse. So pagpasok ninyo, ganito agad yung makikita ninyo. Nakatakip nga pala sila or nakakumot nga pala sila ng frost cloth or manipis na tela. At dahan-dahan muna nating tanggalin para hindi sumama yung kanilang dahon doon or dumikit yung dahon nila sa frost cloth. At bukas nga pala ay magkakaroon kami ng 3 degrees. So magandang timing na magdilig ngayong araw kasi bukas at sa susunod na araw ay hindi kami magkakaroon ng negative degrees for 2 days. So magandang timing ngayon na magdilig ng aking mga succulents dito. So kapag nagdilig nga pala ako ng succulents ng winter time ay napakakonti lang. Minomoist ko lang yung ibabaw na mas mabilis silang matuyo para kapag bumalik na ulit sa negative degrees ay tuyo na sila. Kasi kapag laging basa yung potting soil nila ay maninigas yung kanilang lupa at masisira yung kanilang ugat. So para hindi sila masira or hindi magka-damage yung ugat nila sa winter. So, konting-konti lang yung binibigay ko sa kanila na tubig na tamang-tama. After 2 days ay natuyo na sila totally. So, minumoist-moist ko lang yung kanilang lupa or binabasa ko lang yung kanilang dahon. Ayan. So, yung tubig nga pala ay yung iba tinatanggal ko, yung iba naman ay hinahayaan ko lang kasi hindi naman sila direct sunlight dito sa loob ng mini greenhouse. Parang nagiging shaded nga siya. Parang mayroon siyang UV cut kasi yung ginamit kong plastic ay dalawang plastic. So mayroong plastic sa labas at mayroon ding plastic sa loob. So hindi siya totally na direct sunlight. So ganito lang ako kabilis magdilig at napakakonti lang din para mas mabilis din silang matuyo. So after 2 days, i-check natin kung kamusta na sila. So, pagpasok mo, ayan, wala nga pala silang frost cloth ngayon na takip kasi hindi naman kami nagkaroon ng negative degrees. So, hindi ko na sila tinakpan. So, yung iba ay natuyo na yung kanilang dahon. Yung iba naman ay meron pa ring tubig sa ibabaw ng kanilang rosette. Pati yung kanilang soil sa ibabaw ay natuyo na rin yung iba. Yung iba naman ay basa pa. So, ito naman ang galing sa bahay na kinatings ko noon. Nung autumn time, nagcuttings ako. So, dito ko tinusok. May 3 puno yung isang pot. Mayroon din namang 4 na puno sa isang pot. So, growing season nila kapag taglamig ang panahon. Tapos, ito namang lemon rose ko ay nasira nung summertime. So, lumiit siya ng lumiit guys. Buti na lang at medyo naka-recover na yung iba. At meron din talagang, ayan, naghihikahos talaga siya guys. So, medyo nahirapan akong mag-alaga ng variegated lemon rose kasi nga medyo lumiliit siya ng lumiliit sa akin. Tapos, ito nga pala yung mother plant na binili ko noon. Yan, marami na rin siyang baby ulit. So, mayroon na talaga siyang baby nung binili ko. Kaya lang, medyo malaki siya ng konti. So, ngayon, lumiit siya ng lumiit. Pero marami siyang babies. So, yung iba dito, ayan, tuyo na rin. Pati yung kanilang, lupa ay tuyo na. Pero mayroon pa rin silang natirang tubig sa ibabaw ng dahon nila. So, ito nga palang aking chihuahuensis ay nagkakaroon siya ng variegation tapos nawawala din. So, parang lulubog lilitaw yung kanyang variegated guys. At mayroon na rin siyang baby. Ayan. So, ngayon ko lang napansin na may baby pala siya dyan sa ilalim. So, ito nga pala si Apus. Ayan, yung aking Apus na medyo kulang talaga siya sa tubig. At bukang-buka siya dahil yung dahon niya sa ibaba ay napaka-lousy, napaka-soft ng dahon niya sa ibaba, kaya bukang-buka. Tapos ito yung aking panda. So nakapag-propagate na ako nito ng mga ilang babies. So nagtanggal ako ng dahon nito dati at pinropagate ko. So ngayon ay meron akong mga siguro 3 baby. Ayan. So, maganda si Panda. And then, ito naman yung aking fire pillar. So, yung fire pillar ko dito na nakatanim sa pot ay pulang-pula. Samantalang yung tinanim ko direct sa ground ay hindi siya ganito kapula, guys. Ayan, di ba? Ang ganda ng kulay. Tapos, ito naman si Irulisha. Ayan, yung pangalan niya. So, dalawa nga pala to sila at yung isa ay namatay
nung summer. So, hindi ko napansin na nagkaroon na pala siya ng stem rot. Kasi nga, maganda pa rin yung hitsura niya. Kaya lang, nung hinawakan ko yung rosette niya, ayun, bigla na lang nanlagas lahat. So, wala na akong naipropagate na dahon galing doon kasi pati yung dahon niya sa baba ay nabulok na. At ito naman yung aking white queen. Ayan, nagiging dilaw na yung dahon niya. So, ang dami niyang mga babies na paikot. So, kailangan ko na rin tong i-ripat pagdating ng springtime. Tapos, ito naman si angel finger ko. Ayan. So, kakaripat ko nga lang pala nito nung autumn. Dahil nga, paliit siya ng paliit nung summer at binago ko yung lupa niya. So, ayun, medyo gumanda siya ulit. And then, ito naman yung aking blue surprise. Ayan, medyo malaki na yung aking blue surprise. So, binili ko nga lang pala to sa Daiso. Ayan, napakamura lang na binili ko. Sa Daiso lang to. So, dalawang blue surprise yung binili ko dati sa Daiso. Tapos, ito nga pala yung aking Echeveria Ice Green. Ayan, ang dami na niyang babies, guys. So, nakapag-propagate na rin ako nito ng dalawa na sa bahay. So, ito yung mga babies niya ngayon na bago. Diba? Napakarami. So, last year lang ay hindi pa makita yung baby niya kasi nga nandun pa sa ilalim. So, ngayon ay naglabasan na siya kaya kitang-kita na yung mga baby niya. Diba ang chubby? Maganda yung dahon niya kasi chubby-chubby. So, kapag mahilig kayo sa chubby-chubby, ito, si Ice Green, maganda siya. Chubby-chubby yung dahon niya. Ayan, ang dami pa niyang babies. So, yung iba, ayan, medyo ano na, yung kanilang dahon natuyo na at wala na rin silang mga tubig sa ibabaw ng dahon nila. So, ito yung mga babies madiba ko na malaki na rin. Ayan, ito yung may bump. Ayan, may tubig pa siyang natira sa dahon. Pero yung iba ay wala na. So, nagkaroon siya ng bump sa dahon. Tingnan ninyo, diba? So, mayroon din siya dito sa kabila na isa. Ayan, nagsimula lang sa maliit. Tapos, yung sunod na ano ay medyo malaki na talaga. Napapansin na talaga yung bump niya. So, hindi ko alam kung magtuloy-tuloy ba yung magkaroon siya ng bump sa dahon. Kasi yung mother plant naman nila ay wala namang bump. So, siguro is bumabalik din siya sa dati. Kung ano yung hitsura ng nanay niya, ganun din yung mga anak. Ayan, napakabihira lang kasi na yung nanay ay walang bump tapos yung anak magkaroon ng bump. So, napaka-rare po talaga nun na mangyari. Tapos, ito naman si Sumitsumo. Ayan, Korean, ano daw to? Korean Peach Boy. So, napakaganda ng dahon niya sa dulo, diba? Ayan, napakatulis at napakahaba. So, mayroon din ako ditong, ano, tingnan ninyo. Ayan, diba? Parang magkamukha lang sila. Hindi ko alam kung magkamukha ba sila. Pero, ang sabi ng seller ay iba daw talaga. So, ito siya, si Chihuahuensis. And, meron din tayo ditong, ano, Peach Boy. Ayan, yung hitsura ng Peach Boy ko dito na nasapat. Na, ano, 4 heads. So, propagation from leaf lang yan. Tapos, ang lumabas sa dahon ay 4 na babies. So, ayan, yung iba is natuyo na talaga siya. Natuyo na yung mga lupa nila sa ibabaw. So, mayroon tayo ditong si Fiona. Ayan yung Fiona ko. Malaki na rin siya. Para siyang si ano no, Blue Surprise yung hitsura. Pero si Fiona po siya, guys. Ayan. So, mas malapad yung dahon ni Blue Surprise kaysa kay Fiona. Ayan. Tapos, ito naman yung aking party dress. Ayan, medyo nagkaroon na siya ng mga maraming dry leaves kasi hindi naman natin madalas dinidiligan sila during winter time. So, mabilis talaga siyang nagkakaroon ng mga dry leaves. Ayan, tapos, ito naman yung aking colorata. Ayan, so magkamukha sila ni Peach Boy, ni Sumitsuto, ni Chihuahuensis. Ayan, so kailangan talaga may pangalan. Ayan. So, yung colorata guys ay marami ding variety. Meron ding colorata tapalpa, may colorata atimahak, braditi ay, ayan. So, maraming colorata na variety. So, baka nagtaka kayo, ikamukha siya ni Chihuahuensis at ni Peach Boy. So, bakit siya naging colorata? Kasi nga, colorata po siya. Hindi po siya si Peach Boy at hindi po din siya si Chihuahuensis.
At ito naman po yung aking longissima na nasira. Kinain po to ng uod. So, yung bagong rosette niya dyan sa ibabaw ay bago na po yan kasi kinain po siya ng uod nung katatapos lang ng summer. Ayan, kinain siya. So, buti na lang at naka-recover na siya ngayon. Tapos, ito yung ibang mga babies ko. Ito nga pala ay pinropagate ko sa buto. Ayan, ito lang siya ang nabuhay sa lahat ng pinropagate kong ganito. So, nag-iisa lang siya guys. So, pinropagate ko siya ng, ayan, 2022 ng August. So, nag-iisa lang siyang nabuhay. So, pwede ko na siyang i-propagate ulit sa dahon. So, hindi ko alam kung kaninong pollen yung pinropagate ko. Pero yung nanay niya ay yung nasa direct sa, planter pipe, ayun, yun yung nanay niya, yung nasira yung rosette. Siya yung nanay, and then yung pollen, hindi ko alam kung kaninong pollen yung pinag-pollinate ko. Ayan, so nag-iisa lang siya na nabuhay. So, plano ko rin to siyang i-propagate sa dahon para dumami. Ayan, kasi nag-iisa lang kasi siya. So, sayang naman kung masira siya, diba? Mamatay siya. At ayan yung mga iba ko pang mga babies, ayan. Medyo nagtabaan yung dahon ng iba, yung iba naman ay kulang na kulang pa rin sa tubig. Nanghingi pa rin sila ng tubig guys, pero hindi ko na sila pwedeng diligan pa kasi nga sa susunod na mga araw ay bumabalik ulit sa negative degrees. So kailangan ko silang patuyuin. At ito naman yung mga babies ni Tsumitsuto, ayan. Tapos yung ating cloud dito, ayan, di ba nag-pink to nung nakaraan, so dahil nga diniligan natin, ayan, nawala na yung pagka-pink niya. So, di ba, nagchachabi na yung dahon niya, pati eto, ayan, yung iba nagchachabi na. Tapos ito nga pala yung sinabi ko sa inyo na Onslow ko na nagpi-pink, ayan, di ba, ang ganda ng kulay ni Onslow, pink na pink dito sa pot na to. So, galing nga pala to siya sa bahay. Dinala ko lang dito sa bukid kasi plano ko sanang iripat ngayon. Kaya lang, gusto ko munang ipakita sa inyo bago ko siya iripat. Kasi kapag niripat ko na to siya, ay yung pagka-pink niya ay mawawala at magiging green siya. So, ayun. So, nagiging bonsai siya dito. At nasira nga pala to siya nung summertime. Ayan, nagkaroon siya ng mga maraming dry leaves. At meron din siyang mga mites. Kaya gusto ko siyang ulitin ulit para gumanda siya ulit. Ayan. Diba? Ang ganda ng kulay ng ating Onslow dito. Nagpipink na siya. So, mayroon ding mga green. Yung green, yan yung mga na talaga, yung palaki ng palaki. Kaya nagiging green siya. So, nag-grow siya kapag green. Pero kapag kumulay siya, ayan, ibig sabihin, nag-stop yung paglaki niya. So, ito dito, ayan, natuyong-tuyo na rin. So, diniligan ko rin to siya dito at hindi ko lang na-videohan. Pero, diniligan ko to sila. So, after 2 days ay natuyo na. Ayan, medyo basa pa yung dito banda. Ayan, yung dahon ng aking Red King Ebony dito ay hindi pa talaga totally matigas. So, may ibang party na tuyong-tuyo na talaga. Yung iba naman ay hindi pa masyadong natuyo. Mayroon pang konting moist. At ito nga pala si Dix Pink ko. Ayan. So, yung aking raindrop. Ayan. Basa pa rin yung dahon niya sa ibabaw. Tapos, ang aking takasago. Ayan. Ito naman ay unti-unti na rin nag-dry yung mga nagkaroon ng frostbite. Ayan. Yung nangitim, yan yung frostbite. So, ayan. Unti-unti nang natuyo. So, ito yung hitsura kapag nagkaroon ng frostbite. Ayan, natutuyo. Yung iba naman, nagmamashi yung dahon kapag nagkaroon ng frostbite. Ayan. Tapos, yung iba dito, ayan, yung hitsura nila. Ito, mga dahon lang to na nilagay ko dito. Ayan, nagkaroon siya ng babies. So, para siyang nag-cluster, diba? Pero isang dahon lang siguro yan na lumabas. So, ito namang aking Monroe, tingnan ninyo, medyo tumaba siya ng konti dito, di ba? Ang ganda niya tingnan. Tumaba siya ng konti nung nakainom siya ng tubig. So, siguro ang ilalim nito ay medyo moist pa. Tapos, ito naman yung aking madiba dito na tinanim. Medyo tumigas ng konti yung dahon niya sa ibabaw, pero yung sa baba ay soft pa rin.
medyo hindi balance yung dahon ng ating madiba dyan kasi nga nagkaroon siya ng mga dry leaves. Ayan. Pero kapag totally maka-establish na siya, ayan, unti-unti naman siyang bumibilog ulit. Tapos ito yung aking apos dito. Ayan. Tapos meron tayo ditong si Adolphi. So, ito, nadagdagan siya ng tingnan ninyo, di ba? Nagkaroon ng frostbite. So, ganito yung hitsura, depende sa klase ng succulents. Yung kanina na California Sunset ko, di ba, nag-dry yung dahon niya. Tapos, ito naman si Adolphi, ayan, nagmamashi naman yung dahon niya kapag nagkaroon siya ng frostbite. Itong jelly beans naman natin, ayan, pulang-pula at ang ganda ng kulay. So, ayan yung hitsura nila guys. And then, ito namang ating Sedum clavatum or Aurora Blue. Ayan. So, kanina pagpasok ko dito, nakapansin ako na medyo matamis yung amoy. So, ito pala siya ang nangangamoy matamis. Pero itong katabi niya, hindi masyadong maamoy or parang walang amoy. Hindi ko alam. So, itong katabi nga pala niya ay si Lottie. At ito naman siya si Aurora Blue. So, napakatamis ng kanyang amoy candy. So, siya pala yung naamoy ko pagpasok ko. Akala ko may multo sa loob ng aking mini greenhouse kasi nga ang sarap ng amoy guys. So, amoy candy. Ito pala siya ang nangangamoy. Ayan. So, yung iba katulad netong si Clarasula, ayan, hindi pa rin siya bumabalik sa dati. Nangungulubot pa rin yung dahon niya. Tapos, ito naman si Sabrim ay rin to siya, propagation from leaf na cluster din to siya dati. And then, ayun, pinaghiwa-hiwalay ko at tinanim ko dyan. Dati nakatanim siya sa pahabang pot. So, nilagay ko dyan sa pabilog na pot. At ito naman si Olivia. So, ito si Olivia ay binili ko rin sa Daiso. Ayan, di ba ang dami na. So, nagsimula lang ako sa isang rosette at ang dami na niya. So, nag-cluster na siya at para na siyang bouquet tingnan. So, gusto ko nga sanang kumuha dito ng i-propagate. Ayan, para dumami yung aking Olivia. Kasi maganda siya kapag nag-cluster, diba? Maganda siya tingnan, para siyang bouquet. Tapos, ito naman siya guys, pag summer, lumiliit siya ng lumiliit. So, pumapangit siya during summertime. Tapos, pag winter naman, ayan, bumabalik naman siya sa dati. Maganda naman siya ulit, ayan. Tapos, ito nga pala yung bluebird na kinuha ko doon sa planter pipe. Ayan, ito na lang yung natiran dahon niya. So, tinanggal ko yung lahat ng dahon niya sa baba at pinutol ko yung stem, ayan. So, dito muna siya hanggang magkaroon siya ng bagong ugat. And, ayan yung mga hitsuran nito, ayan. So, natuyo na talaga sila after 2 days. Tuyong-tuyo na yung iba. Yung iba ay medyo moist pa rin yung lupa nila sa ibabaw. Tapos, ito nga pala si Old Egg. Ayan, malaki na siya dito guys. Tapos, yung mga katabi niya ay Romeo. Tapos, meron tayo diyang isang Ebony. Ayan. Medyo nagtabaan yung iba. Katulad nitong si Monroe. Ayan, tumataba yung kanyang dahon. Yung iba naman ay medyo kulang pa din sa tubig. Ayan. Tapos, ito namang aking Revolution, ayan, medyo nagkaroon ng laman yung kanyang dahon. Nung nakainom na siya ng tubig, diba? Medyo tumaba ng konti. Kasi ang nipis ng dahon nito, guys. Tapos, ito naman, nung huling pinakita ko sa inyo, na maliit pa yung mga baby, ayan, naglakihan na at talagang maganda nga yung kulay niya, kaya lang, ayan, medyo pumangit talaga yung rosette niya. Pero okay lang yan. Gusto ko nga sanang tanggalan ng mga dahon. Kaya lang baka may mga baby pa siya dyan sa ilalim na palabas. So, baka matanggal na din. So, hayaan ko na lang. Tapos, ito naman siya. Binili ko rin to siya sa Daiso. Ayan. Ang pangalan niya ay si Yamato Bini. Ayan yung pangalan niya. So, binili ko lang din to siya sa Daiso. Ayan. So, maliit siya na variety ng Echeveria. So, meron din akong nilagay sa arrangement. So, medyo lumiit yung nasa arrangement. And, ito naman yung aking red velvet dito sa mini greenhouse na hindi pa talaga siya as in kumulay ng kumulay. Kasi yung nasa patungan ko ay na siya ngayon. Nagiging push pink na siya ngayon. So, ayun.
So, ganito yung hitsura nila pagkatapos ko silang diligan. Ayan, medyo nagtabaan na yung ibang dahon. Yung iba naman ay kulang pa rin sa tubig. Ayan. So, yan yung latest update natin dito. Ayan. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. So, hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!